Finally, pumapalag na po ang mga matitikas, ang men in uniform, ang mga retired military. Meron na rin silang pagtitipon ngayon. Noong mga nakaraang araw po kasi, syempre yung mga Duterte groups lang ang nagtitipon-tipon. Nasasabotahe nga lang ng mga makakaliwang grupo. Doon din sila nagrarally kung nasa ng mga DDS. Ano pa. Anyway, finally lumabas na po ang retired personnel. Okay, nanawagan nga po si Mr. Romeo Poquiz, isa sa mga Air Force officer na retirado na. And, hold on. Saan ka ba dyan? Ipakita ko lang ni Gid, no? Sasali si Kiko Barzaga. Anyway, si Kiko Barzaga, isang kongresista po ng 4th District ng Cavite. At dyan din po siya sa loob ng House of Representatives nag-oopisina. So, tamang venue naman so far mga ate at kuya. Okay? Nasa tamang lugar naman kasi nandun ang mga buhaya, pues doon mag-rally. Okay? Alright? So, shinare po ni Romeo Poquiz, isang retiradong Air Force, ang post ni Kiko Barzaga na bumabanat-banat ngayon kay Tambaloslos. Big protest outside the House of Representatives today. Join us in bringing an end to this corrupt government. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, this is unprecedented. First time natin nakakita ng ganito kalalang korupsyon. Tanggap naman na natin noon pa, lalo na ng mga nauunang henerasyon. Diba? The 80s, the generations of the 70s, millennials, Gen Zs, Gen X. Hindi. Tayo mga mature. Kasi ako, 19 na ako ngayon eh. 19 anyos na ako. But kidding aside, tanggap na natin na meron talagang corruption. Okay? Kaya lang ngayon po, pinakamatindi ang pagiging garapal. Kasi nga ikaw rin naman ngiwi ang masisisi dito eh. Tama mga ate at kuya? Nag-post kanina si Mahal na Reyna, wala raw sumisigaw ng Marcos resign doon sa labas ng lower house. Well, given, hindi doon ang kamangyang, pero sana po, after ng rally dyan sa House of Representatives, dumiretso na ng kamangyang. Kahit saan man pong rally, even in Luneta, dumiretso na ng kamangyang at kalampagin ang poke ng inang inutil. Lalo na yung babaeng hindi naman siyang ibinoto ng tao pero mukhang siya ang presidente ngayon ng Pilipinas. Anong sabi ni Mangga? Galing sa bibig ni Mangga, di ba? Ang nagpapatakbo ng Pilipinas ngayon ay Tambaloslos at babaeng ahas. Yung apelyido ng dalawang yan, binanggit ni Mangga. Araneta and Romualdez ang papatakbo ng Pilipinas. Hindi ganito ang hindi ganito ang serbisyong Marcos, ang poke ng inang puro ek-ek. Sumama ka sa rally, poke ng ina mo. Kagigil, di ba? My God, 3 years na tayong konsumido, mga ate at kuya. Pasalamat kayo, entertaining ako mag-vlog. Kung sa iba, stress kayo lagi, tama? 3 years na tayong ini-stress sa mga pokining. So, where was I? Kasalanan to ni Ngiwi. Inutil ka. Wala kang buto. Wala kang bayag. Pasintabi. Right? Walang balls. Kasi kung ikaw ay katulad ni PRRD at mahiya-hiya ka talagang Ngiwi, alright? Ang sinundan mo, ang predecessor mo, kamay na bakal, tapos ikaw, poki ng inom ka. Tigre ka ng norte, kuting ka. You're not called kuting for nothing, poki ng inom. Eagle na kiss. Kala mo, roar. Yung parang, poki ng inom. Hindi magiging ganito katindi ang corruption. Anong ginagawa ni PRRD sa mga kurakot pag nalalaman niya nung siya yung nakaupo? 2016 hanggang 2022. Sipa, tanggal, parusahan. Pag nalaman ni Tatay Digong, kaya takot mangurakot ang mga politiko nun. Mae-eskandalo ka, papangalanan ka ni PRRD. Sumusunod, di ba? Sumusunod kay PRRD. Sino ba to? Si Cayetano as House Speaker, right? Magkasundo, kailangan sumunod. Vice President ni PRRD yan. Si Pantaleon naligwak as House Speaker, right? Napaltan ni Gloring. Hindi mapapaltan, hindi makukudeta si
Pantaleon Alvarez kung wala sigurong ginawang kalokohan yun. Kaya napalitan ni Madam Gloring. That was PRRD's, di ba? Administration. And then here came si Cayetano. Pero si Cayetano, ganun pa rin mga tat kuya ha. O napalitan pa rin ni Lord Alan Velasquez, naghati pa sa term. So, sumusunod. Ikaw ngiwi, hindi mo kayang mapasunod ang pinsan mo. Tapos yung pinsan mo, hindi niya kontrolado ang mga buhaya sa baluarte niya. Naging naging executive tagapagpatupad ng batas na ginagawa ng mga buhaya. Ikaw ang kumikilos, kayo ang nag-e-execute. Tapos, ang kumikilos ng pamumudmud ng pera, yung mga buhaya. Yung mga may kontrata sa mga construction firm na puro palpak yung gawa, yung mga buhaya. Oh. Ang DPWH, mga tet kuya, under kay Ngiwi. Bakit matindi ang corruption sa DPWH? Ay po, inutil ka. Right? Ikaw ang nagpapatakbo ng bangka. Ikaw ang nagtitimon, ikaw ang kapitan. Tapos yung bangka mo, puro daga. Oh. Tapon mo kaya sa dagat yung mga yan. Bangka mo yan eh. Right? Bangka mo for 6 years ang Pilipinas. Oh. So, it all boils down to Ngiwi being inutil. Kaya ang lala ng korupsyon. Binaig ang panahon ni Ngoy-Ngoy. Walang projects kasi puro nakaw. Ang laki ng utang, puro nakaw. Ang ginto natin, bininta. Kung ano't anong kaguluhan ang nangyayari, di ba? May tension pa sa Taiwan and China or China, US. Tapos nagbebenta tayo ng ginto, kung ano man ang mangyayari, wala tayong dudukutin. Puro nakaw. Kung magaling po ako. Medyo nagsisimula tayo magduda kay Magalong, tama ba mga tet kuya? Mukhang tama si Yumi sa kanyang expose, no? Si Magalong part na ngayon ng di ba? Yung may independent commission kuning-kuning. May pinatayong kineme si panibagong opisina si Ngiwi para imbestigahan yung mga sangkot sa sa anomalya ng flood control at nandun si Magalong. Alam niyo mga tet kuya, ang tingin ko dito ha, kapag ikaw naging parte ng administrasyon ni Ngiwi, lalamunin ka ng sistema. Tama? Kapag naging appointee ka niya, for sure, tataba ang bulsa mo, mabubusog ang bulsa mo, and mababago ang prinsipyo mo. Agree? Kasi bulok na kamatis ang kaing ng bulok na kamatis ang administrasyon ngayon ni Ngiwi. Pag sumama ka dyan, mukhang mabubulok ka. Right? Kaya si VP Sara umalis as cabinet secretary. Babuti na lang po ito na nga pumapalag na ang mga retired military, hindi ba? One of them is Mr. Romeo Poquiz, na parte ng Air Force at nananawagan po ng rally dyan sa labas ng HOR. Pakinggan natin ang mga ganap-ganap doon. Teka, basahin ko muna to, yung post ni Romeo Poquiz. Ito na, sabi niya kanina, assembly call, tumunog na ang trumpeta. Mapayapa at malaki ang protesta ng mga mamamayan kontra korupsyon. Kailan? Ngayong Lunes, Setyembre 15 or 15. Assembly time, magmula 8 ng umaga, 3 araw na tuloy-tuloy na protesta hanggang Setyembre 17, Miyerkules. So, Lunes ngayon, di ba? Lunes ngayon, 15. So, bukas, Tuesday, 16, 17 hanggang Wednesday. Ito bang 3 araw na rally sa labas ng lower house is enough para mapababa si Tambaluslos at maparusahan may makukulong kaya, mga ate kuya? Na mga kongresista na involved? May mga pinangalanan kasi eh. Di ba yung Arjo Atayde nga na pangalanan yung asawa ni Maine Mendoza? Na pangalanan sa Senate hearing, di ba? Si Tambaluslos pinangalanan. Si Zaldimo pinangalanan, pero nasa abroad si Zaldimo.
Oh, I think nasa US, but I don't think na nasa US. Parang nasa France eh. Parang nasa ano, nasa Europe. Wherever he is, dapat siyang pauwiin at panagutin. Okay? Oh, sa harap ito ng Batasang Pambansa QC, imbitado lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa bayan, individual man o mga grupo, walang pinipili kahit sino ang sasali. Naku, pagka sinalihan kayo ng makakaliwa, mga ating nga pala, may nakita akong double agent doon. Sa rally. Sa rally ngayon. Double agent. Good luck talaga. Kasi iba ang dala ng mga double agents na yan. Iba. May ibang misyon ang mga yan. Okay. Laban lamang sa korupsyon ang usapan at sigawan, tema mapayapang laban kontra korupsyon, walang dahas, walang usapan o sigawang politika. So walang pink, walang yellow, walang red, walang green, 'di ba? Walang display ng mga karatula. Ito ay isang malaya at mapayapang pagtitipon, pagprotesta o pagpetisyon sa gobyerno na base sa tunay na people's initiative na isinasaad sa ating konstitusyon. Paalala, tuloy ang programa umulan man o bumaha. Bawal mamigay o humingi ng pera. Hindi ba dyan manunulisit? Pwedeng mamigay ng pagkain, tubig o inumin. Pwedeng magpahiram o mag-donate ng magandang mobile sound systems with generator, large megaphone. So maganda yung kanilang plano, no? Disposable raincoats, singers, entertainers kailangan po ito. Kung katulad yan, alas 8 sila magsisimula at aabutin hanggang gabi. At sana huwag silang umuwi. Pero hanggang alas 5 lang syempre ang opisina ng mga buhaya. Pero para hindi mainip ang mga tao doon, dapat po talaga may mga performers. Okay? So, sana may mga dumalong mga banda, mga singers, sana Jimmy Bondok bumisita doon, ganyan. Magdala ng pansariling pagkain, magdala ng kapote o malaking plastic na garbage bag para gawing kapote kung umulan, magdala ng ekstrang damit sakaling mabasa, huwag magdala ng baril, patalim o anumang nakakasugat o nakakamatay, tama? Pakiusap, mag-imbita ng mga dadalo, mga OFW, sabihan ng mga pamilya at kaanak na dumalo. I-share at ipalaganap itong panawagan na ito, personal man o online, para milyon-milyon ang dadalo na siyang hiling ng mga pulis. Para milyon ang dadalo na siyang hiling ng mga pulis at sundalo na nasa serbisyo. Tunay na People's Initiative, mabuhay tayong mga Pilipino. Okay, ang hiling raw po ng mga kapulisan, I think yung mga nasa serbisyo ngayon, ay, okay. Kaganapan ngayon sa lower house, nandun na ang ating mga kababayan, nag-aantay, okay, nakatambay, and hoping sila na dumami doon. May mga vendors na rin nagtitinda ng mga balot, taho, kung ano pa man. So, ang kahilingan daw po, sabi according to Romeo Pokis, ang kahilingan ng kasundaluhan at ng kapulisan ay mamaga ang ang crowd, dumami. So mukhang may kausap si retired General Romeo Pokis na mga nasa serbisyo pa. Siyempre mga kabaro nila yun, di ba? Kamista or kung ano man ang tawag. Ang hiling daw po ng mga nasa serbisyo ngayon, dumami ang tao. Kasi kung dadami naman, sa tingin ko kasi maraming DDS na pulis at mga sundalo. Ramdam ng mga yan. Kaya wag kayong magtaka mga ate at kuya kung sinasabi ko na hindi kalaban ang mga pulis. Kasi subok namin nung nag-EDSA kami. Hindi nila i-disperse ang crowd ng marahas kasi kapwa natin Pilipino ang mga yan eh. Baka nga ang mangyari mga ate at kuya, yung mga nanay ng mga pulis na yun, mga magulang, kapatid, sumama din sa rally at saway, sige, subukan mo, nandito ako, sige. Right? So, yun nga ang kahilingan ng mga kapulisan. Marami dyan maka-PRRD. First time nilang maranasan na minahal ng presidente, dinoble ang sweldo. Okay? Kinukumusta lagi. Nakikipagdaupang palad. Itong ngiwi, walang pakialam sa men in uniform. Under sa kanya yan. Under sa executive department ang uniformed personnel. Walang pakialam si ngiwi.
Kasi nga anak mayaman, pero hindi halata sa balat, no? Parang dugyot naman siya. Ganyan talaga pag may bisyo. Right? Bisyo na to. So far may entablado doon, may nag-sponsor, baka may gumastos, and ano to, parang mobile stage, okay, isang truck na may sound system, I don't know kung meron silang LED na like malaki, parang malaking TV, gano'n. LED screen para ma-entertain ang mga tao na pupunta. Pero again, mga kuya, mahabang oras to ha. Nagsimula sila alas 8 ng umaga. 3 araw ang kanilang balak. Ang tanong ko, within 3 days ba, kung sakaling dumami ang mga tao dyan sa looban kasi yan yung Batasan Complex, Batasan Pambansa. Kung dumami ba ang crowd dyan, i-feature kaya yan ng media? Maging threat kaya sa kapulisan ang pagdami ng crowd doon sa looban? But real talk lang mga kuya ha. Of all the venues, kasi katulad nung, di ba nag-hearing kay PRRD ang lower house, may mga tao rin po sa labas ng Batasan Complex, katulad ngayon. Nag-aabang na, subukan nyo lang i-contempt si Tatay Digong, papadlock namin to. May mga ganong threat na eh. Kung di kayo makakalabas lahat kayo mga buhaya dyan, manigas kayo sa gutom dyan, gano'n. Ay kaya lang may helicopter nga eh. So hindi rin threat, no? Hindi rin worried na kahit ipadlock nyo yan, pwede naman kami airlift, makakalabas kami dito. Ang laki-laki ng compound na yan. Ang hirap niyang palibutan, okay? At harangin yung mga gates kung saan man yung exits ng Batasan Complex. O, real talk, ang totoong threat sa mga buhaya, lalong-lalo na sa Bangag, lalo na sa Niwi, EDSA. And I hope, within 3 days, kung mamamaga ang tao sa harapan ng lower house, pero walang nangyari, ang tanong ko kasi dito mga kuya, ano ang goal ng mga nagrarally ngayon dyan? Mapapakulong ba nila ang mga kongresista na kasabwat sa corruption ng flood control budget? Mapapababa ba nila si Martin Romualdez? Kapag bumaba ba si Tambaloslos sa pwesto at napalitan ng ibang speaker, o okay na ba ang performance ni Ngiwi Jr.? Kasi I don't know kung ano yung end game at goal ng rally ngayon sa lower house. But of course, nasa tamang venue sila. Okay? Nag-iingay sila ngayon sa labas or sa harapan ng lower house, dyan sa kongreso, para iparating na hindi namin gusto ang pagnanakaw ninyo. Pero may makukulong kaya? May magsosoli kaya ng ninakaw after 3 days ng rally? Looban to mga ate at kuya, hindi kita sa highway. Subok na namin ang threat sa Ngiwi at sa pamilya ng mga magnanakaw na yan, EDSA. Luneta, well, good luck, aabangan natin sa 21, 6 na araw na lang yung rally sa Luneta, 21, di ba? Sa paparating na linggo na yan, Lunes ngayon, sa paparating na linggo, aabangan natin kung ano yung resulta ng Luneta. Aabangan din po natin yung resulta ng rally ngayon sa lower house, sa harapan. Okay? Yung ongoing rally ngayon. Pero, mahirap punuin at kahit dumami po ang tao dyan sa harapan ng Kongreso, hindi ito gagawa ng ingay eh. Pero puntahan nyo pa rin pakiusap kung kaya nyo. Puntahan nyo, kailangang dumami yan. Lalo pat may mga nananawagan ng mga retiradong militar. 'Di ba? And may mga at may mga pupunta rin mamaya. Pero syempre, ang mape-pressure lang dito yung mga buhaya lang. Hindi po ang mga kongresista lang ang nangungurakot. Pati naman mga senador, may mga kinukurakot din. At ang pinakatalamak, pinakamalaking may kinukurakot, of course, ay ang mag-asawang adik. So, after nito, kung ayaw talaga nila ng EDSA, kasi nakarating sa amin na parang may gumagawa ng paraan para huwag sa EDSA pumunta ang mga tao eh. But I hope si Naka-Eric bumalik every Friday dyan hanggang sa dumami rin at mamaga yung crowd. Okay?
dumami ang tao. Kasi yun ang request ng kapulisan. Mukhang may kausap si Romeo Pockis na mga men in uniform na dumami lang kayo, sasama kami sa inyo. Mukhang ganun yung message eh. So, kapag dumami ang tao sa lower house, mapipressure ang mga buhaya. Pero again, hindi yan ang root ng problem natin. Ang ugat ng problema ay nasa palasyo ng mga ahas. So kung hindi mag-e-EDSA, sana ang tao na dadami sa harapan ng Kongreso and even yung dadami sa linggo sa Luneta, sugurin na ang palasyo ng mga ahas. Diba? Nandun ang main problem, mga ate at kuya. Doon kung saan nakatira ang inutil na di umano nagpa-concert pa ng Boyz II Men nung birthday. Pasekreto. May nag-perform na mahilig talaga siya sa concert. Winawaldas niya ang pera natin. So ang main problem natin ay ang mag-asawang adik. Sabi ko nga sa inyo, 3 ang ulo ng ahas. Tamba, niwi, at yung babaeng ahas. Sa likod nila, yung prutas. Siya ang kumukumpas. Kaya wala tayong dapat pagkatiwalaan sa angkan ng mga yan. So, ano ang dapat gawin? Ano sa tingin nyo ang magiging resulta ng rally ngayon after 3 days? Bababa kaya si Tamba? Magsusoli kaya ng pera ang mga kongresistang nagnakaw? Ay naibili na ng bag ng mga asawa at anak eh. May makukulong kaya? At saan dapat pumunta ang taong bayan pagkatapos ng mga rally sa Luneta at sa Kongreso? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.